Prepare our heart at ang ating mga isip, ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. At dahil ngayong araw, tayo po ay magpapatuloy na doon po sa ating series sa Book of Ephesians. So kung natatandaan po natin last week, nagkaroon po tayo ng break doon po sa ating series. So the plan is every after po ng chapter ng Ephesians, magkakaroon po tayo ng series break. So ayan po yung plano. So ngayon nga po ay itutuloy po natin yung ating series at ngayon ay pag-uusapan po natin is Ephesians chapter 2. And kung inyo pong hawak ang inyong mga Bible, inaanayahan ko po na buksan natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang verse 10. So ito po yung ating pag-aaralan, ito po yung ating i-discuss ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. So kung inyo na po nakita sa inyong mga Biblia, inaaniyahan ko na tayo pong lahat ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito. So again, Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang verse 10. Sundan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, "And you were dead in the trespasses and sin in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desire of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus." Verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos, dakila, banal, tunay na makapangyarihan, Panginoon. Sa oras na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay magkakasama ngayon para po sumamba, umawit sa inyong dakilang pangalan. At salamat, Panginoon, sapagkat meron din kaming pagkakataon upang makinig na iyong salita sa oras na ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy ka pong mangusap sa amin sa pamagitan ng inyong salita at patuloy na mahayag ang katotohanan sa bawat isa sa amin at panindigan namin ito, paniwalaan namin ito, Panginoon, at i-accept namin ito ng buong puso sapagkat ito po ay galing sa inyo. Kaya Panginoon, humihingi po kami ng guidance sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami maunawain ang mga bagay na ito. At patuloy niyo po akong itago sa inyong likuran at kayo po yung patuloy na ma-magnify sa oras na ito. Purihin ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Amen. So purihin po ang Panginoon sa binasa po natin sa ating pong pag-aaralan natin ngayon. Alam niyo po itong passage na ito, I believe is very familiar sa bawat isa sa atin. Itong passage na ito is, ako'y naniniwala, isa ito sa pinakamagandang passage na maaari nating mabasa sa Biblia, sa salita ng ating Panginoon. Dahil sa talatang ito po, yung pong binasa natin, ang talatang ito ay nagpapakita at nagtuturo sa atin ng kagandahang loob ng Diyos. So simula pa lamang nung una, sa verse na ito, makikita na po natin how gracious ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No, malinaw na itinuturo po ng talatang ito sa atin kung paano ipinagkaloob sa atin ng Diyos yung kaligtasan, yung kanyang kaligtasan na kanyang inihanda beforehand. No, yung salvation na prepare ng Panginoon para sa atin
beforehand, from eternity past. Mga kapatid, alam niyo po, ang katotohanan ito ay malinaw na na-establish simula pa lamang po sa chapter 1 ng Book of Ephesus. Tama po ba? Malinaw po ito in-establish ni Paul simula pa lamang sa chapter 1 ng aklat na ito, specifically in verse 3 to 10. No, kung saan makikita po natin doon na sinabi malinaw na malinaw ni Paul na tayong lahat ay inihanda. Tayong lahat ay pinili. Yung kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon ay resulta ng kanyang pagpili at pagtatalaga base sa kanyang kalooban at wala ng iba. No, sabi nga doon sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 10, doon nakalagay po that we are predestined, no? We are elected sa pamagitan ng ating Panginoon. We are elected kay Kristo. Yun po yung makikita po natin sa unang chapter pa lang ng ating pong pinag-aaralan dito po sa Book of Ephesians. And we can see po sa ating passage, makikita natin kung bakit ganun yung ginawa ng Panginoon para ibigay sa atin, ipagkaloob sa atin yung kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Makikita natin sa passage natin ngayon kung bakit ipinaranas niya yung kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Kung bakit importanteng maintindihan natin ang bagay na ito. So sa ating passage, meron po tayong 3 bagay na titignan. There are 3 important truths that we need to see and need to understand ngayong araw na ito. And I pray and I hope na mag-grasp po natin ito ng lubusan. So unang-una, tignan po natin is the reality of man's hopeless condition. The reality of man's hopeless condition. Ang katotohanan ng kaawa-awang at kahabag-habag na kalagayan natin bilang tao. Yan po yung unang bagay na makikita po natin sa talata na ating pong binasa kanina. We can see that in Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Ano po yung sabi dyan? And you were dead in the trespasses and sin, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desire of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. So dito pa lang sa talatang ito, makikita natin kung ano yung katatayuan natin sa harapan ng ating Diyos. Sa talatang ito, makikita natin kung sino tayo sa harapan ng ating Diyos, kung ano yung kalalagayan natin sa harapan ng ating banal na Diyos. Malinaw po sa verse 1 to 3, ibinigay ni Pablo, ibinigay ni Paul, kung sino tayo sa harapan ng ating Diyos. So what is our hopeless condition bilang mga tao? Iniisa-isa po yan ni Pablo dito. No, makikita po natin in Ephesians chapter 2 verse 1 na ikaw ay patay dahil sa kasalanan. You are dead in the trespasses and sin. So sa harapan ng Diyos, bilang isang makasalanan, ikaw ay patay. Wala kang kabuluhan. Wala kang kabuluhan sa harapan ng ating Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ang ating pagiging patay sa kasalanan ay natural na kalagayan natin bilang tao. We are sinful by nature. Yan po yung katotohanan. Yan po yung ating natural na kalalagayan bilang tao. Ang kalagayang minana po natin noong pong nagkasala si Adan. Tayo po ay patay sa kasalanan dahil po yan sa kasalanang minana natin sa ating ninuno na si Adan. Dahil sa kanyang pagkakasala, pumasok ang kasalanan. Dahil sa kanyang kasalanan, or dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. At pag sinabi po ng Biblia na kamatayan, hindi po ito tumutukoy sa kamatayang pisikal lamang. Ang kamatayan na tinutukoy ng Biblia dito is kamatayang spiritual. At pag sinabing kamatayang spiritual, ito po ay
walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. At yan po yung minana natin kay Adam nung siya po ay nagkasala. Nung time na si Adam po ay nagkasala doon sa garden, nandun po yung time kung saan isinumpa ng Panginoon at pinurusahan ng Panginoon ang tao. At sinabi ng Panginoon na lahat ng mga lahi, lipi na magmumula kay Adam ay makasalanan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 21 and 22, "For by as one man came death, for as in Adam all die." So sa pamamagitan lamang ng isang tao, pumasok ang kamatayan sa mundong ito. Sa pamamagitan lamang ng isang tao, lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. In Romans chapter 5 verse 12, "Therefore, just as sin entered the world through one man, death through sin, and in this way death came to all people." Why? Because all have sinned. So malinaw na malinaw po mula sa salita ng Panginoon na lahat tayo, walang exempted. Bata, matanda, may ngipin o wala, lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. That is our condition. We are dead because of our sin. That's your condition sa harapan ng Diyos, that even though kahit anong gawin mo sa kanyang harapan, kung ikaw ay patay dahil sa kasalanan, walang kwenta yung mga bagay na ginagawa mo sa Diyos. Hindi niya na-acknowledge yung mga bagay na yon dahil wala ka sa Panginoon, dahil ikaw ay patay. Ang turing ng Panginoon sa iyo ay patay dahil sa iyong kasalanan. Malinaw po na lahat tayong sa mundong ito, lahat ng tao sa mundong ito ay makasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos at patay sa paningin ng ating Diyos. Ito ang ating kawaawang kalalagayan, mga kapatid. Ito ang ating realidad bilang isang tao. Ito ang ating realidad, ito ang ating sitwasyon. Dahil tayo po ay patay sa spirito, dahil sa kasalanan, wala tayong kakayahang gawin yung mga bagay na tama sa harapan ng ating Diyos. Dahil tayo ay patay sa spirito, wala tayong kakayahan na makita ang kagandahan ng ating Diyos. Dahil tayo ay patay sa spirito, wala tayong kakayahang hanapin ang Diyos. Dahil tayo ay patay sa spirito, wala tayong kakayahang unawain ang anumang bagay patungkol sa ating Diyos. Yan po yung isang katotohanan. So kung ikaw ay makasalanan at patay sa harapan ng Diyos, never mo masusumpungan ang ating Panginoon. Never mong makikilala ang ating Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa mo is according sa kasalanan na meron ka, na meron tayo. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 10 to 12, "As it is written, none is righteous, no not one, no one understand, no one seeks for God." Verse 12, "For all have turned aside, together they have become worthless." Imagine, no? Hindi po ako may sabi niyan. Ang Biblia ang may sabi niyan. "All have turned aside, together they have become worthless. No one does good." Sakit, mga kapatid. If that is our situation sa harapan ng Panginoon, then malinaw po ng sinasabi ng salita ng Panginoon, no one does good, not even one. So bilang mga taong makasalanan sa harapan ng Diyos, malinaw po na wala po tayong kakayahang gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Diyos. Wala tayong kakayahang gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Diyos. Pangalawang bagay na binabanggit po dito ni Paul na condition natin bilang tao is that tayo po ay lumalakad ayon sa kagustuhan at impluwensya ni Satanas. Tayo ay lumalakad ayon sa kagustuhan at impluwensya ni Satanas. Sakit pakinggan, pero ito ang katotohanan.
Kung ikaw ay patay sa harapan ng ating Panginoon, makasalanan sa harapan ng ating Diyos, then wala kang ibang sinusunod kundi ang kagustuhan ng dyablo. Again, ito po yung kalagayan natin sa harapan ng ating Diyos. Wala tayong ibang sinusundod kundi yung ninanais lamang ng prinsipe ng kasinungalingan. Wala tayong ibang sinusunod kundi yung nag-ahari sa mundong ito. At yun po ay walang iba kundi si Satan. Malinaw po na binanggit yan ni Paul sa ating pong passage sa verse 2. Kung titignan po natin yung verse 2, sabi po ng verse 2, in which you once walked following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Sino po yung binabanggit dyan, the prince of the power of this world? That is Satan. And because you are dead in our sin, because sa ating mga trespasses, then yun po yung ino-obey natin. Yun po yung sinusunod natin. Wala po tayong ibang sinusunod sa ating buhay kung tayo po ay patay sa harapan ng Diyos, kundi si Satan. In John chapter 8, verse 44, ano po sabi dyan? You are of your father, the devil. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desire. Sakit. This is the truth, mga kapatid. If you are sinful sa harapan ng ating Diyos, kung makasalanan ka sa harapan ng ating Diyos, sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Christ, you are of your father, the devil, and your desire is to do your father's desire. And alam natin na walang ibang desire si Satan kundi evil. And sabi pa dyan, he was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there's no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Mga kapatid, ito yung isang katotohanan na hindi po natin kayang itanggi bilang isang makasalanang tao. Malinaw po na sinasabi ng Biblia na kung tayo po ay makasalanan, dahil po tayo ay patay dahil sa kasalanan, wala pong katotohanan sa atin. Kagaya po tayo ng ating ama. Sabi diyan, the devil. And wala tayong ibang dinidesire kundi yung sarili natin. Gumagawa tayo ng kasalanan ayon sa takbo ng mundong ito. No, kaya kailangan natin patuloy na siyasatin yung puso natin. Kung sinasabi na tayo ay Kristiyano, then ano ba yung buhay natin pagkatapos ng Sunday? Ano ba yung sinusunod natin? Are we living for Christ and with Christ, or are we still living sa kagustuhan at ayon sa takbo ng mundong ito? Mga kapatid, kung tayo ay lumalakad sa ganyang bagay, then I believe it's time for us or for you to repent. Gumagawa tayo ng kasalanan dahil tayo ay sons of disobedience because of our sin. Gumagawa tayo ng kasalanan dahil ito ang nais nating gawin at hindi kung anong nais gawin or ipagawa sa atin ng ating Diyos. Yan po mga kapatid, yung katotohanan sa atin bilang isang mga makasalanan. That's the truth, that's the reality ng buhay natin bilang makasalanang tao sa harapan ng ating Diyos. Bilang isang patay na tao sa harapan ng ating Diyos. Wala tayong ibang nais kundi sundin lamang kung anong kagustuhan ng mundong ito. Wala tayong ibang nais kundi sundin kung anong dinidesire nung sinusunod natin na si Satan. Kasi dalawang bagay lang yan. If you're not belong to God, you're belong to someone else. And that someone else is clearly, sinasabi na salita ng Panginoon, is si Satan. And because of this, mga kapatid, dahil sinusunod natin yung ama natin na si Satan,
pangatlong bagay na sinabi dyan ni Paul sa verse 3 ng chapter 2 ng Ephesians, mas pinapahalagahan natin ang sarili nating kagustuhan. At dahil dito, nagre-resulta ito ng kasalanan. Ang resulta niya ay kasalanan. At dahil dito, ang puot ng Diyos ay nasa atin. Ang sabi ng verse 3, sabi po ng verse 3, among whom we all once live in the passion of flesh, carrying out the desire of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. We're carrying out the desire of the flesh. And dahil dyan, we are children of wrath sa harapan ng ating Diyos. We are object of wrath ng ating Panginoon. Dahil sa ating kahabag-habag at kawaawang kalagayan, dahil tayo ay mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, ay ating haharapin ang kaparusahan ng Diyos para sa atin. Ang galit at puot ng Diyos para sa ating mga kasalanan ay hindi niya palalagpasin sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan at hindi niya kayang baliwalain yung mga kasalanang ginawa natin, mga kapatid. Hindi niya kaya yung baliwalain, paparusahan, haharap tayo sa Diyos at paparusahan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. At alam niyo mga kapatid, isang katotohanan, wala tayong magagawa para takasan o takbuhan ang katotohanan ito, ang kaparusahan ng Diyos, ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos. Wala tayong magagawa para takasan natin yun. Tayong lahat ay makasalanan sa Kanyang harapan at lahat tayo na makasalanan ay haharap sa hatol at puot ng Diyos. Wala tayong magawa upang mapawalang sala. No? Hindi natin kayang gawin sa sarili natin ito na tayo ay mapawalang sala sa kasalanan po natin. Sa ating mga kasalanan, remember mga kapatid, we are sinner at walang mabuti. Walang kahit anong mabuti sa anumang bahagi ng ating pagkatao. Because we are dead in our trespasses and sin. Walang kahit anong mabuti sa anumang bahagi ng ating pagkatao. Mula sa isip, sa salita, at sa gawa, lahat tayo ay makasalanan sa Kanya. Alam nyo, itong katotohanan na ito, even David, mga kapatid, alam ang katotohanan ito. In Psalms chapter 7, verse 14 to 16, ang sabi ni David, behold, the wicked man conceived evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies. He makes a pit, digging it out, and falls into the hole that he has made. His mischief return upon his own head, and his own skull his violence descends. So even David acknowledges, naniniwala na lahat ng tao ay makasalanan at walang ibang resulta ito kundi kapahamakan. And alam nyo, kahit si David, in-acknowledge niya na siya ay makasalanan sa harapan ng ating Diyos. Na ganito yung kanyang kalalagayan sa harapan ng ating Diyos. In Psalm chapter 51, verse 3 to 5, sabi po ni David, For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Sabi po ni David, against you and you only I have sinned and done what is evil in your sight. Imagine mga kapatid, this is David, a man after God's own heart. Pero si David, alam niya sa sarili niya na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ano po sabi niya sa verse 5? Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa tiyan pa lang, sa sinapupunan pa lamang, or nasa sinapupunan pa lamang ng nanay ni si David, alam ni David na meron na siyang kasalanan sa harapan ng Diyos at alam na niya, naniniwala siya, nakakaharapin niya yung judgment ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos. Kahit kung si David ay alam ang bagay na ito, then paano pa po tayo, hindi natin kayang unawain ang katotohanan ito.
Kaya mga kapatid, talagang lahat tayo ay makasalanan. Hindi natin ito kayang itanggi. Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong dahil ito yung ating sitwasyon. Dahil tayo ay patay dahil sa kasalanan natin, wala tayong kakayahang hanapin ng Diyos, wala tayong kakayahan makita ang Diyos dahil we're blinded ng ating mga kasalanan. Then mga kapatid, we have to acknowledge na kailangan natin ng tulong. Na kailangan natin ng tagapagligtas, mga kapatid. At ito mismo ang ginawa ng ating Diyos para sa atin, mga kapatid. Ito mismo ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ito po yung pangalawang bagay na titignan natin sa oras na ito. The intervention of the gracious God. Ang pagkilos ng mabuting Diyos. Ang pagkilos ng mabuting Diyos. In Ephesians chapter 2, verse 4-7, but God being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even we were dead in our trespasses, but made us alive together in Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. So praise God mga kapatid, because yung hopelessness natin may solution. May ginawa ang Diyos. Dahil sinabi, dahil sa sitwasyon natin na wala tayong kakayahang makita, at maranasan ng ating Diyos, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para iparanas sa atin yung kanyang kahabagan at yung kanyang grasya. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng ating kalalagayan, mga kapatid, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng galit, ng kanyang galit at ng kanyang puot, sa kabila ng kaparusahan sa ating mga kasalanan, ninais ng Diyos, minarapat ng Diyos, ginusto ng Diyos na iparanas at ipakita sa atin ang kanyang mayamang habag at biyaya. Remember, mga kapatid, your situation sa harapan ng Diyos. But God, being rich in mercy, pinakita niya yung kahalagahan. No? Napakahalaga na maintindihan po natin kung gaano kaimportante yung salitang but God. That means walang ibang solution, kundi siya lang. That means walang ibang makakapagligtas sa bawat isa sa atin, kundi siya lang. Napakahalaga po ng salitang but God. Ang talatang ito, kung titignan natin, ito po yung binibigyang emphasis ni Paul. Binibigyang diin dito para po sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang kaligtasan na isipaunawa sa atin ni Pablo dito na ang kaligtasan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos ay nakabase lamang sa kagustuhan ng ating Diyos. Hindi ito nakabase sa kung sino tayo, kung anong ginawa natin. Dahil kung nakabase yun doon, walang kaligtasan. But because it is based sa kagustuhan ng ating Diyos, there is salvation para sa atin. Mayroong kapatawaran at mayroong kaligtasan para po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan ay dahil sa kanyang kusang pagkilos para po sa atin. At ito ay ayon sa kanyang mayamang habag. Yan po ay malinaw na sinabi po sa ating passage. At alam niyo, ipinakita at ipinaranas niya ang kanyang kahabagan dahil sa walang hanggang pag-ibig na meron siya sa kanyang mga pinili upang maligtas. At dahil po sa pag-ibig na ito yung nagresulta kung bakit ibinigay ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ang kanya nag-iisang anak na si Kristo upang mamatay para sa ating mga kasalanan. In John chapter 3, verse 16-17, and most of us siguro ay memorize ang passage na ito, but the question is, do we really understand this passage and do we really
appreciate itong passage na ito. Ano sabi dito? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Mga kapatid, ano po yung intervention na ginawa ng ating Panginoon sa ating sitwasyon, sa ating condition, sa ating kalalagayan? By giving His Son, Jesus Christ, to die on the cross for our redemption, for our salvation, mga kapatid. Para hindi natin maranasan yung kaparusahan ng Diyos. Para hindi natin maranasan yung puot at galit ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ibinigay niya yung kanya nag-iisang anak na si Kristo para mamatay sa iyo at sa akin. In Romans chapter 5 verse 6 to 8, ang sabi po dyan, for while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Kanino namatay si Christ? For the ungodly. Tayo yun, mga kapatid. Verse 7, sabi niya, for no one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God show His love for us in that while we were still sinner, Christ died for us. Napakasarap isipin kung gaano pong kalaki at kaganda kung paano niya ipinaranas sa atin yung kanyang kaligtasan, yung kanyang grasya. Mga kapatid, dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus, dahil sa kanyang pagtubos na ginawa para sa atin, nakita natin yung kanyang kagandahang loob. Dahil kay Kristo tayo ay binuhay muli ng ating Diyos. Ano po sabi in verse 1? For you were dead in your trespasses and sin. Pero sabi po ng salita ng Panginoon, dahil sa ginawa ni Christ, ikaw ay kanyang binigyan or ikaw ay kanyang binuhay. Tayo ay kanyang binuhay mula sa mga patay upang iparanas sa atin ang kanyang kamanghamanghang grasya at malawak na grasya at dakilang pag-ibig. Tayo po ay kanyang binuhay upang iparanas sa atin yung kanyang di masukat na pag-ibig sa bawat isang pinili at tinawag niya para sa kaligtasan. At kung ikaw, mga kapatid, kung ikaw ay buhay sa Espiritu, then the result ng bagay na ito, the mystery of the gospel is revealed sa iyo. Kung naiintindihan, kung ikaw ay binuhay ulit ng Panginoon mula sa mga patay, then mauunawaan mo kung ano yung kaligtasan na pinagkaloob sa iyo ng ating Diyos sa pamagitan ni Kristo. The mystery of the gospel is revealed to us. Though we were corrupt and unrighteous and in every way against God and without any love for God, He gives us ears to hear. To hear what? To hear the gospel and believes it, and not just believes it, but also love it. Christ's obedient death on the cross satisfied justice and exhausted God's wrath against our sin. So very familiar po yung statement na yan. Madalas natin narinig yan. Time ni Pastor Ivan. Talagang yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus, yung sakripisyong ginawa niya doon sa krus para sa atin. Nalagpasan nito, nasatisfy nito yung galit ng ating Diyos. Yung puot ng ating Diyos para sa ating mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him, what? We might become righteousness of God. Dahil po yan sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Not because
You are good. Hindi dahil ikaw ay mabuting tao. Hindi dahil ikaw ay nagsisimba tuwing linggo. Ginawa yan ng ating Panginoong Jesucristo dahil yun yung nais niyang ipakita sa atin na ang kaligtasan ay sa Kanyang lamang galing at sa Kanya lamang, ay siya lamang ang makakapagkaloob sa bawat isa sa atin. In Romans chapter 3 verse 21 to 26, ang sabi diyan, "But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sin." Kinalimutan na ng Diyos yung ating mga kasalanan dahil sa ginawa, pagbabayad ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan nung siya'y namatay doon sa krus. It was to show His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. That is clear sa salita ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay naligtas dahil dahil sa ginawa ng ating Diyos para sa atin. Hindi dahil sa kung anong kaya mong gawin, hindi dahil sa kung anong meron ka, hindi dahil sa kung anong kaya mong i-offer sa Panginoon. Ikaw ay naligtas lamang dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo at wala ng iba. Tandaan natin, wala tayong inambag sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Wala kahit ano. And by that, mga kapatid, God, sabi ng ating verse, God raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages, He might show immeasurable riches of His grace towards us. Alam niyo, mga kapatid, in Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, we are dead in our trespasses, we are lost in our own sin, and we are disobedient sa ating Panginoon. We were willfully children of wrath through and through. But in Ephesians chapter 2, verse 4 to 7, it says that God changed that reality, that condition, into His children. He made us alive together with Christ, and God raised Christ and also raised us with Him and seated us with Him. Mga kapatid, yan po yung ginawa, yung contrast ng verse 1 to 3 at saka ng 4 to 7. And sabi po ni Steve Lawson, this enthronement is a present reality in the mind of God. God's children will display the grace of God throughout all ages to come. We are once dead in our trespasses and sin, but now, by the gospel of Jesus Christ, we have been made alive and new. Our position before God in Christ is righteousness and family. In other words, what God has accomplished in Christ, He has also accomplished for believers. And it changes our lives from being object of God's wrath to sharing in God's joy in what Christ has done. That's a beautiful statement, mga kapatid. So, if nandoon yung intervention, pagkilos ng ating Panginoon, thirdly, pag titignan natin the effective result of the work of God. So yung pong work ng Panginoon na ito, intervention ng Panginoon na ito, para po sa atin, ito po ay epektibo
at sapat para sa ating kaligtasan. Ang siguradong bunga ng pagkilos ng ating Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So anong yung resulta nung paggawa ng Panginoon, pagkilos, or nung ginawa ng Panginoon para sa atin? Siguradong kaligtasan. Siguradong kaligtasan, siguradong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang resulta ng ginawa ng Diyos para sa atin ay kasiguraduhan at katiyakan ng ating pananampalataya at kaligtasan sa Kanyang nag-iisang anak na si Kristo sa pamamagitan ng Kanyang grasya na ipinagkaloob sa atin. Malinaw na ipinapaunawa sa atin ang talatang ito ng kaligtasan ay hindi bunga ng ating mga gawa. Hindi nito pinapakita sa atin na kaya tayo nanampalataya dahil pinili natin na manampalataya sa Kanya. Hindi po ganyan yung sinasabi ng talatang ito. Ano po? Sabi sa verse 8, for by grace you have been saved through faith. Ang Kanyang grasya at ang ating pananampalataya, kailangan natin itong maintindihan mga kapatid. Ang Kanyang grasyang ipinagkaloob sa atin at ang ating pananampalataya kay Kristo para sa ating kaligtasan ay malinaw na kaloob ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, yung grasya at yung grasya ng Diyos na Kanyang binigay at pinakita sa iyo, sa atin, at yung pananampalatayang ibinigay mo sa ating Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan, yan ay kaloob ng Diyos. Hindi yan galing sa iyo. Galing yan sa Diyos. Yan ay regalo ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya sabi diyan, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is the gift of God. Dahil kung yung pananampalatayang ibinigay natin kay Kristo ay galing sa atin, then meron tayong ipagyayabang sa Diyos. Pwede natin sabihin, hey, Jesus Christ, magpasalamat ka naman sa akin, nanampalataya ako sa iyo, pinili ko mananampalataya sa iyo, kaya nandito ako ngayon sa langit, kasama ka. Kung ganun yung magiging resulta, then meron tayong ipagyayabang sa ating Diyos. Pero malinaw na sinasabi po ng salita ng Panginoon, you have been saved through faith. It is not by your own doing. It is the gift of God, not a result of works. So that no one may boast. Uulitin ko, ang grasyang ibinigay sa iyo ng Diyos, kasama dyan yung pananampalatayang meron ka sa Kanya. Kasama dyan yung pananampalataya na meron ka sa Kanya. Hindi ibinigay ng Diyos ang Kanyang grasya sa atin dahil nakita niya na tatanggapin mo siya. Dahil nakita niya na mananampalataya ka sa Kanya. No? Hindi niya sinabi na, ay, ililigtas kita kasi nakita ko, dahil sovereign ako, nakita ko sa future na tatanggapin mo ko at mananampalataya sa akin. Hindi po ganun yung pagpili ng ating Diyos. Hindi po gano'n, hindi po yung nakabase sa atin. Ang kaligtasan po natin, yung grasya ng ating Diyos po, yan po. At pagpili ng ating Diyos sa atin ay nakabase lamang sa Kanya, ng ayon sa Kanyang kagustuhan. Kaya ka naligtas kasi before the foundation of the world, pinindestin ka na ng Panginoon para sa Kanyang kaligtasan. Yan po yung makikita natin sa chapter 1 ng Ephesians na ito. Malinaw po yan na sinasabi sa atin ni Paul. So hindi binigay ng Diyos ang Kanyang grasya sa atin dahil nakita niya na tatanggapin mo siya at mananampalataya ka sa Kanya. Again, dahil kung ganun po yung mangyayari, meron tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Instead, Paul made it clear that for by grace you have been saved through faith. It is not by your own doing. It is the gift of God, not a result of work.
Ito po yung katotohanan gustong i-emphasize ni Paul sa ating passage nito. Remember your condition, mga kapatid, as dead because of your sin. And remember yung ginawa ng Diyos, yung intervention ng ating Diyos. And here, makikita natin yung effective result. Ang effective result ng ginawa ng Panginoon is sure salvation para sa kanyang mga pinili upang maligtas. Itong statement na ito, mga kapatid, it harmonizes the teaching of Scripture pagdating sa gospel na pinapaniwalaan natin at pinanampalataya natin bilang mga Kristiyano. Malinaw po na sinasabi ng salita ng Panginoon that those who are dead needs to be alive first to experience His amazing grace. Yung mga patay sa kasalanan, kailangan may gawin muna ang Diyos doon. Kailangan munang baguhin ng Diyos yung pusong bato at bigyan ng pusong heart of flesh para maunawaan nila yung grasyang pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Dapat nating maintindihan at dapat nating tandaan, mga kapatid, again, hindi galing sa ating pananampalataya ang meron tayo sa Diyos. Ito ay bunga. Ito ay resulta ng grasya ang pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Pinagkaloob niya sa kanyang mga pinili upang iligtas. So again, sino itong mga pinili ng Diyos upang maligtas? They are the people which God prepared beforehand. Yun po yung sabi sa talata natin. Yung pong mga pinili ng Diyos para maligtas, those are the people that God prepared beforehand to believe in Him, to put their faith in Him, at ang epekto ng kaligtasan na binigay sa atin ni Kristo doon sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay mararanasan lamang ng mga taong tinawag niya para manampalataya dito. So ang tanong, once again, paano tayo tinawag at paano tayo nilapit ng Diyos kay Kristo upang manampalataya sa Kanya? Ito ay sa pamagitan ng katotohanan ng Kanyang kaligtasan. So ibig sabihin, kung naririnig mo ang katotohanan ito, patungkol sa kung sino ka sa harapan ng Diyos, kung nauunawaan mo yung kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo, na siya ay namatay sa krus para ikaw ay iligtas at tubusin sa iyong kasalanan, at kung nauunawaan mo yung grasya na meron ka, na binigay ng Diyos para sa iyo, then I believe God is calling you to repent from all your sin and believe in the gospel of Christ. If naunawaan mo ang bagay na ito ngayon, tinatawag ka ng Diyos para isuko mo ang iyong buhay, talikuran ang iyong mga kasalanan, at magsimulang manampalataya sa Kanya. Dahil ang mga taong nakakaunawa lamang nito ay ang mga taong tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos para sa Kanyang kaligtasan. Kaya kung kikilatisin at titignan nating mabuti, mga kapatid, walang nasayang ni katiting na dugo na binuhos ni Kristo doon sa krus. Dahil ang kamatayan at ang kanyang dugo ay sapat upang tubusin at bayaran ang kasalanan ng kanyang mga pinili, ng kanyang mga anak. Simula pa lamang nung una, mga kapatid, pinili na at itinalaganan ng Diyos ang mga taong mananampalataya sa Kanya para sa kaligtasan upang sa pamagitan natin, hindi lang mga iniligtas ng Panginoon, ay mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, "For God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work." So ano po yung bunga ng kaligtasan binigay sa atin ng Diyos? Ito po ay good works. Hindi po yan baligtad. Hindi po good works para maligtas ka.
Yung good works ay bunga po ng kaligtasan. Resulta po yun ng kaligtasan pinagkaloob sa atin ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 10. So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. And sabi ng Ephesians chapter 2 verse 13, this is very clear. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Kaya mga kapatid, I encourage you, kaya kalimutan natin yung kaisipan o paniniwala na kaya tayo naligtas, kaya natin natanggap yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, ay dahil pinili natin na manampalataya kay Kristo. Kalimutan natin yung kaisipan o paniniwala na kaya tayo naligtas ay dahil pinili mong ilagay ang iyong pananampalataya sa Kanya. Iyan po ay malinaw na taliwas sa tinuturo ng salita ng Panginoon sa atin. Yan po ay malinaw na panghahamak sa ating sovereign na Diyos. Kaya tayo nanampalataya sapagkat binigyan niya tayo ng kakayahang manampalataya. Kaya mo nakita yung kagandahang loob ng Diyos dahil binigyan ka niya ng mata, ng paningin upang makita yung kanyang kagandahan. Inalis niya yung takip sa iyong mga mata para makita yung katotohanan ito. Kaya mayroon tayong kaligtasan na tinatamasa ngayon, ini-enjoy ngayon, ito ay dahil ninais ng Diyos na ipagkaloob ito sa atin. Kaya kung na-experience mo at alam mo na meron ka ng kaligtasan na galing sa Diyos, then patuloy ka magpasalamat sa Diyos. Once again, reminder mga kapatid, our salvation is all of God alone. It's all of God and it's all for His glory alone. Ibig sabihin mga kapatid, siguradong dadalhin ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo ang lahat ng taong nasa Kanya. Wala pong maiiwan sa mga tinawag at pinili ng Diyos upang maligtas. Kahit anong mangyari, ililigtas sila ng Diyos. Kahit anong mangyari, maririnig nila ang katotohanan ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. So bilang bottom line mga kapatid, our sinful condition is a reality. Our sinful condition is a reality. So the intervention of God is necessary. So again, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Given to those whom He foreknew. Given to those who belong to Him. So bilang application, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, always remember the amazing grace of God that we are not worthy para tanggapin. We are not worthy for that grace, but still God willfully made us worthy to receive it. Second, always live your life according to the gospel. Always live your life according to the gospel. Remember that this gospel, this truth, transformed us and made us right in the eyes of God. Thirdly, always remember that we are saved by God to bring honor and glory to Him. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na ipinakita, ipinaranas sa bawat isa sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil napakabuti mo, Panginoon. Sa kabila ng aming kalalagayan, sa kabila na dapat ang deserve po namin ay kaparusahan sa kasalanan,
Inyo po ipinakita at ipinaranas sa amin ang inyong kapatawaran. Ipinakita at ipinaranas sa amin ang inyong habag. Salamat po, Panginoon, dahil ibinigay niyo po ang inyong anak na si Kristo para sa aming kaligtasan. And because of this, Panginoon, we are now enjoying the blessing of eternal life, Panginoon. Because of this, Panginoon, we have hope. And this hope is hindi po sa mundong ito, but this hope, Panginoon, ay nasa inyo. Na pagdating ng panahon, kagaya po ng aming binasa, ay makakasama po namin kayo diyan sa langit. So purihin ka, Panginoon. We give you all glory. We give you all the honor, Panginoon, that you deserve. Purihin ka. This is our prayer. In Jesus' name, amen.